Hi Pangga, Energy FM. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo! Energy! Oy, Kiko! Ano na, Papa Jackson? Kamusta ang inyong Friday? Ang aking Friday ay makulay. Makulay, bakit? Makulay, marami nangyari. No? Bakit? Paano naging makulay ang Friday mo? Basta, ba't ka ba nangingialam? Kanya-kanya na naman yan ng Friday. Sa makulay Kamusta ka lang? Sama na ugali mo kahit kailan Anong masama ugali? Sinagot ko lang naman, makulay nga, tapos nagtatanong ka pa. Yan ang hirap siya, hindi ka makontento kasi. Wow! Nagkaroon ng issue. Hirap siya, hindi ka makontento. Sinagot ko na lahat. Gusto mo pa, may mga paliwanag pa. Masaya naman yung Friday ko. Kanina yung programa, masaya ko namang naitawid. Ayan. Tapos, ayun nga. Tapos nakatulog naman ako ngayon. Ay, wow, congratulations, di ba? Bakit kaya ganun na? Pag bata ka, pag pinapatulog ka ng nanay mo, nagwawala ka, ayaw matulog. Okay, kasi gusto mo maglaro tanghali, di ba? Pero ngayon malaki ka na, gusto matulog, wala kang panahon. Wala ko. Kung pwedeng bumili, no? Kung pwedeng bumili sa mga drugstore na mga ang tulog, kung mayroong gano'n. Ay, meron. Tulog? Hindi naman tulog, pero ano? pwede mong bilhin. Sleeping pill? Hindi, pwede mong bilhin ngayon yung, meron ganyan sa mga tartits lang yata. Yung didextrose kanila. Tapos makakatulog ka? Hindi ka makakatulog. Parang 1 hour ka nakadextrose, parang gano'n. Tapos katumbas mo 8 oras sa tulog. Talaga? Yung mata mo lang hindi nakapagpahinga. Pero yung katumbas ng lakas mo, gano'n din. Pero mahalaga na nakakapagpahinga yung mata. Di ba it really helps yung ano ka lang? Ewan ko, wala ka naman mata eh. Bakit ba nag-reklamo ka? Meron! Hindi mo lang makita. Napaka-judger mo sa mata ko. Na parang hiniwala ng blade. Oo nga, hindi. Yung, nakakatulong yung kapag... Gilite. Ha? Gilite. Ano Gilite? Ayun ang basa. Gilite. Sabi na nanay ko, Gilite. Sorry, ang gamit ko ay chic. Dalaga ka na, bro. Hindi! Hoy, ito nga, yung pag nakapikit ka lang, di ba yung natutulog ka, no? Tulog ka pero hindi ka naman talaga natutulog, nakapikit ka lang. Yun lang, nakapikit ka lang. Buhay diwa. Buhay diwa mo, nakakapagkwentuhan ka pero nakapikit ka lang. Okay na yun. Okay na yun, pahinga na yun. Yung mata mo kasi mahalagang nakakapagpahinga din. But there's another way of achieving yung katumbas ng 8 hours na tulog. Ano? Yoga. 30 minutes na yoga. What? Hindi ko pa na-try mag-yoga. Di ba nasa utak mo na naman, Brad? Di ba? Pasira ulo ka. Ano naman? Yoga lang naman, di ba? Di ba minsan malaki yung yoga? Hindi. Malaki, di ba? Yung ano ba sa... Malaki yung area, tapos ang dami nag-yoga, di ba? Hindi, kung saan inaabot nila yung tip ng daliri, inaabot sa may dila. Hindi ko alam kung ano yung yoga ba tawag doon? Yung meditation. Yoga, yun nga yun eh. Meditation. Some sort of meditation yung yoga, no? So, hindi yung nagagagalaw. Para siya nag-exercise na, parang finish lang yung galawan. Para ka daw nakatulog ng 8 hours. Talaga, yung yoga. Yung pahinga mo, yung relaxation ng muscles mo. It's as if natulog ka ng 8 oras. Saka yung meditation niya. Alam mo na, speaking of meditation, naalala ko yan, sa Coral Days, no? Meron kaming... Coral, di ba yung kulungan ng baboy yan? Hindi yan yun. Coral yung singing, gano'n, coral singing. Sorry. Pag ako talaga, So yan, no? May meditation kami, may pagpikit pa. So sinunod ko naman. In fairness, inhale, exhale lang. Para ako nag-exercise kasi naglabasan yung mga pawis ko. Talaga? May ganung, sabi ko, oy, social. Nakakapayat ba yun? Hindi ko alam, wala namang nangyari. Huli kang pumikit, nakaisip kong pagkain. Pagdilat ko, kaya ako sa restaurant eh. Diba, nagutom ka pala. Ay nako, batiin natin lahat ng mga nilalanghan na kalagitnaan ng taon ngayon lang tutupar yung kanilang New Year's resolution. Na? Magpapayat. Magpapayat? Bakit? Di ba may mga, di ba sir, pag New Year, di ba? Meron mga resolution, pero mid-year mo na ginagawa yung resolution mo. Hello po, yan. Hindi. Yung ngayon, oo. May maraming ganyan. Ba? Maraming kasi ganyan. tinatamad pa ganyan. Ang hirap kasi talaga pag sisimula, di ba? Maraming bagay na ang hirap simulan, pero pag nasimulan mo na, dire-diretso na. Para mag-move on. Ha? Pag move on yan, pwede rin yan, di ba? Mag-gym, di ba? Yung magpapayat. No? Ang tagal-tagal, bukas na lang. Nakailang bukas ka na, di ba? Pero pag nasimulan mo na. Parang ikaw. Ha? Oo, ako nga. Nahihirapan na ako magsimula. Nalayo ba tayo? Kaya nga eh. Pwede naman iba yung example, talagang ako pa. Talagang ako pa no? Ay, naka. Saka ano pa ba? Marami, basta gumawa ng essay lahat. Ano yan?
essay. Sa bagay. Bakit marunong ka bang gumawa ng essay? Yan ang strength ko. Wow! Yan, totoo. Strength. Oo. Ako ang strength ko, bubuhat ng 2 kilong bigas. 2 sako, ganyan. Hindi sa pag-aaral. I like Talaga? Oo, Essay? Essay writing. Ang hirap kasi. Ayun talaga yung strength ko. Ang hirap mong simulan. Dapat simula pa lang, pak na. Yung tipong simula pa lang, gigradean ka na kagad ng matindi-tindi. Maning-mani sa akin yan. Talaga? In the world full of blah blah. Yeah. Yan yung ano mo, di ba? Di ba? Pwede mong umpisahan sa ganun lagi. Oh, Kailan lang, pinasulat ako ng aking daughter ng essay. Talaga? Sabi niya, assignment niya? Sabi niya, sumulat ka ng essay para makita ko lang paano gawin. So anong in-essay mo? So, ang ginawa ko, nagpunta ko sa kotse, nagkulungan ko doon, tapos tinype ko sa cellphone. Okay. Tapos pinadala ko sa anak ko. Anong topic mo doon? Greenhouse effect, ganyan. Parang gano'n, nature, about environment. Diba? Tapos, ito malapit na part. Oh. Nag-reply naman si daughter. Ano sabi? Sabi niya, wow, yan lang ba ang kaya mo? Wow! Iba pala. Pinadala niya ako ng gawa niyang essay. Okay. Bigla ako nahiya. Talaga? Iba ng generation ngayon. Talaga? Highfalutin na mga bata ngayon. Iba na si Klongerks. Ay, naka. Uy, mga pangga, welcome to the show. Friday evening po ngayon. Kabili niyo ba ang inyong lingkod? Minus Papa Jackson. Ako po si Kuya Chico. Sa programa, Hoy, Gabi na! Umaga na. Umaga na, iba na pala. Iba na pala. Ang programa wala na mga katorya-torya, mga pangga. Oo nga. Wala na mga agenda, ewan ko. Hindi ko maintindihan pag Friday, ang daming tao dito. Oo nga. For some weird reasons, ang daming tao dito pag Friday. Kompleto dito, ha? Oo, babae, lalaki, bading, tibok, welcome po lang. At saka nagsisimula pa lang ang gabi. Nagsisimula pa lang. Hello. Ang dami mga beshi cakes dito. Nagsisimula pa lang ang gabi natin. Mamaya parami pa yan ang parami, no? Welcome po sa inyo lahat, mga pangga. Mamaya pag-usapan natin yung mga topics na, yung mga topics sa lipunan natin. Yeah. Pero umpisa natin sa mga, halimbawa, umpisa natin, Chico. Meron akong meron akong tanong sa'yo ngayon. Sige, may sagot ako dyan. Tungkol to sa, sa parking. Okay, parking. Anong masasabi mo sa mga tao? Kasi kanina may kachat akong kaibigan. Okay. Anong masasabi mo sa mga tao na diba, may mga lugar na agawan ng parking? No, dito Ortigas. Halimbawa Makati. Ortigas, diba? Ang gagawin nung isa, tatawagin niya yung friend niya, uy, pare, may parking ba dyan? Tumayo ka sa parking spot, i-reserve mo. Nabibuisit ako dyan. Ba't ka natayuin ka naman sa sakyan? Buti sana kung, di ba ako, buti sana kung may bumper ka, di sige. Kahit malaki pa yung bumper mo, magtatayo ka dyan, wala akong pakialam. Sasakyan ka ba? Alam mo, ginagawa yan. Nabibuisit talaga ako dyan sa mga ganyan. Alam mo yun, nagpapark ako, parang, nakatayo talaga siya doon, no? Sabi ko, bakit po? Sasakyan po ba kayo? Ganyan. Ano yun, sinave ko na to eh. Hala. Maraming gumagawa ng ganyan. Hindi ko maintindihan ano logic nun. I witnessed that firsthand. Dito lang yan sa Pilipinas nangyayari. Couple of years ago sa MOA, sa may seaside. Ano ba yung buffet? The buffet 101? 101. At saka hindi, marami. Diba, nasa kalsada pa yung sasakyan ng mag-anak. Oo. Pinababa niya yung anak niya. Yung anak niya na mga 9-10 years old, pinatawid niya sa parking doon para siyempre pipili ka papasok, di ba? Pero pag tao pwede maglakad na. Correct. Yung anak niya, nakatayo doon. Tapos atrasan ng ibang sasakyan. Diba? Kaya sinabi niya anak niya, wag kang alis dyan anak. Atin yan natin yung parking. Diba? No? Yan ang ginagamit nila. Hindi, it's either bata or matanda. Ay, nako. Napansin mo ba? It's either bata or matanda. Buwisit talaga ako. Diba, pwede bang, hindi ko alam kung pwede isa batas to. Pwede bang, pag ako talaga naging presidente, hindi ako pwede maging presidente talaga. Yung mga ganyan. Pwede bang sa lahat po ng mga gumagawa niyan rule, no, na pwede bang maraman yung gago kayo, magago yung mga hindi totoo lang, di ba? Asal gago, no? Nakakabwisit. Asal pangit. Pwede ba? Diba? Maraming natamaan. Pangit na. Totoo, di ba? Ano katarantaduhan yan? Only the Philippines. Totoo yan. Ngayon, dito ko lang yan nakita. Tama, magandang isa batas yan. Ito pa, pangalawang anong masabi mo sa mga barangay na walang habas maglagay ng humps? Totoo. Hindi, diba? Ang paglalagay naman ng humps ay for safety, diba? Para yung mga sasakyan ay hindi rumaragasa, di ba? Hindi mabilis. Exactly. Kaya lang, unang-una sa lahat, diba? hindi mo kailangan gawin ng humps kung mayroon tayong disiplina sa speed limit or speed zone. Di ba? Pero minsan, di ba dapat, kung maglalagay kayo ng humps, dapat lagyan natin ng matinong sukat ng humps. Correct. Yung hindi makakasira. Grabe yung minsan may yung pag-humps, ano yung kwadrado.
Yung hams, no, di sasampa yung una mong yung gulong, no, yung sa harapan. Pag sampa sa gilid, wala! Nahams ako, di ba? Di ba? Tapos hindi ka naman pwedeng umotso yung pagilid kasi masikip, di ba? Di ba? Hindi ko May mga ganyan. no? Hindi naman standard. Dapat standard yung Dapat standard. Di ba? Yung mga tipong hams nila ng CCP complex. Yung mga hindi totoo, slope siya. Dapat sloping ang hams. Yung, tsaka dapat naman, alam mo yung may pintura ng malaman mong humps yan kasi... Ito yung malupit na part. May mga pagkakataon pa nga, di ba na minsan hindi na nagpapaalam sa barangay chairman, kanya-kanya kasi may... Kanya-kanyang lagay, di ba? Parang sa isang, in one stretch of road, may makakita ka na siguro mga 7 humps. Teka lang, tol, ano to? Ang ayos-ayos ginawa ng gobyerno yung daan para patad, tapos gaganyan, alagyan nyo ng humps. May mga ganyan lugar, ang daming humps. Yung, di ba? Dapat nire-regulate siya ng gobyerno. Dapat, yan, halimbawa, humps regulation, tama. yan, dapat in every 500 meters, not more than 1 hump. Oo, correct. My humps. Oo ha. Di ba? Totoo nga. Totoo naman talaga. Tsaka kasi nakakasira din kasi ng ano. Tama. Ano pa yung mga pwedeng isang batas na wala pang batas ngayon? Yung ano lang, yung mga petty-petty lang. Wala. Pero paglaban ko pa rin yung mga leave ko. Paglalaban ko pa rin yung mga leave ko hanggat hindi na isa sa batas yan. Ano yung mga leave mo? Ano? Broken hearted leave. Bakit? Hindi, emergency leave mo na Hindi yun. pwede. Hindi yung emergency. Vacation leave mo na yun. Sarili mo na yun. Hindi yung vacation eh. Broken hearted ka, hindi mga vacation. Hindi na nag-enjoy ka vacation. Ba't ako nagagalit? Di ba? Meron daw ganun sa call center eh. Hindi, ngayon na lang. May di ba kinuwento ko nga sa'yo last time? May agency, merong kumpanya na gumagawa na niya. Natuwa nga ako. Parang, na pwede mo siya i-avail twice a year. Di ba? Si Kuya na in-interview, di ba? Na-avail niya. Na-avail niya. Okay lang yun. But actually, sa dating meso kong call center, ang leave naman, birthday leave. May mga ganyan, di ba? Birthday leave. Doon ko lang narinig yun, birthday leave. Birthday leave. Alam ko na birthday S. Birthday shot. Kasi di ba, magyaya ka birthday shot yan. Birthday shot. Meron nga, bagyo leave. Ha? Bagyo leave. Huh? Bagyo leave. Hindi ba, dapat yan yung emergency leave. Calamity leave. Ayos ka no? Mas binigyan mo ng weight yung broken kaysa yung sakuna. Emergency. Bakit totoo naman Hindi ba? Emergency yun eh. Calamity leave. Calamity leave. Emergency. Trauma leave. Huwag ka na kayo magtrabaho, no? Bakit? Trauma leave. Di ba? Ang dami mong gustong di ba? Kasi bakit hindi ka naman talaga makakapagtrabaho kapag masakit yung puso mo, di ba? Nung isang araw, meron akong binabasa yung mga walong tanong na hindi pwedeng tanungin sa iyo pag nag-a-apply ka. 8 tanong na hindi pwedeng itanong sa iyo pag nag-a-apply ka. Kasi it will fall under discrimination. Talaga? Oo. Talaga? Oo. Sige nga. Sige, anong... Teka lang, hindi ko alam kung na-save ko. Hindi ko yata na-save eh. Pero kasama dun yung hindi pwedeng tanungin sa anong religion mo. Okay. Hindi pwedeng tanungin. Kasi hindi pwedeng maging bearing yon kung tatanggapin ka o hindi. Hindi pwedeng tanungin ka kung married ka or single ka. Di ba? Hindi pwedeng tanungin ka kung ikaw ay yung religion, yung marital status, hindi pwedeng tanungin. Hindi ka pwedeng tanungin kung marami hindi pwedeng tanungin. 8 na hindi pwedeng tanungin kapag ka. Sa bagay, alam mo, totoo naman din 'yan, no? Kasi ayun. Sige na nga, next topic na nga lang tayo. Bakit totoo ba? Hinahanap mo ba yun? Pero totoo naman din yan talaga na parang dapat hindi mo na itap yung ganyang bagay na yan dahil para saan, di ba? Wala namang sense, no? Kaya ganyan. Hello? May nakanta ba si Katrina? Ayan, kaklase namin ng college. Nasa Uber daw siya ngayon. Hello, Katrina. Mabuhay ka, ha? Naka 106.7 daw yung yung Uber. Uber. Actually marami yung mga Uber tsaka Grab na even sa umaga din sila yung mga nakikinig sa atin. Hello po ha. Eto maganda, suggestion ni Lara. Kaya nga Lara tuloy ni Lindsay. Si Linday. Sexy time leaves. Diba? Yan. Sa'yo nang gagaling talaga dito, Lindsay, no? Pagkalaswa. Sexy time leave, pero pag magkakausap tayo dito, tas ganito yung mga topic natin, humahawa ka dyan sa... parang humahawak siya sa dibdib niya, parang nabaviolate siya. Tapos nanggagaling talaga sa ito.
Yan, ganyan kaya. Ito naman tapos, sexy time leave, nakita ni Jimbo, no? Nag-react naman. Sabi niya, yan. Diba, napaghahalataan nyo eh. May pag-tango yankee ka pa dyan eh. Sabi ni Lindsay Diwag. Pwede naman yon, totoo. Hindi, it will fall. Okay? It will fall under Kati leave. Hindi na pwede. Kati leave, isa yan dun sa mga leave. Optional na yan, Kati leave. Diba, sumakay ka ng jeep. Pagkatapos, dapat nga, pwede, ganun, alam mo, pwede. dapat nga hindi pinapalagan yung mandatory leave eh. Yung ano yan? Mandatory. Halimbawa, yung pipilitin ka na mag-leave. Pipilitin ka mag-leave para hindi ka bayaran. Yung mga ganyang kumpanya talaga, no? Dapat hindi pwede. Pero yan. hindi ko yung naranasan. Kasi ako yung basta yun, pipilitin ko, mag-leave ka na. Hindi pwedeng hindi ka mag-leave kasi basta, kailangan pilitin ka nila mag-leave. Kung nakakatuwa naman, mayroon palang nag-exist. Kasi halimbawa, mandatory leave. May mga kumpanya na pag hindi mo nagamit yung sick leave mo na isang taon, it will be converted to cash. Okay yun, oo. May mga kumpanya na pag vacation leave naman hindi mo nagamit, it will be converted to cash. Ay, hindi. Sick leave yata ngayon ang kino-convert. Depende sa kumpanya. Hindi na yung vacation leave. Sick leave na yung kino-convert. Depende sa kumpanya. Tama ba? Sick leave na. Sick leave na daw. Sabi ni Beshi Cake. Sabi ni Beshi Cake. Oo nga, sick leave na, hindi na VL. Converts ko. Ayan nga, oo. Tama. Hello po sa mga mahilig. Hoy, Linday, ano bang ginagawa? Nakauwi ka na ba? Kaya nga eh. Nako ha. Uy, tawag sa amin dali 721-2429 721-2429. Kaya chika singit ko lang ito. Watch comedy genius Jan Santos and dental diva Kakay Bautista. And introducing Spligadik in Live, Love, and Laugh, directed by Joaquin Pedro Valdez this August 12, 8 p.m. and August 13, 3 p.m. at the Ceremonial Hall Marriott Grand Ballroom. Tickets are available at Ticket World outlets and Resorts World Manila Box Office. Live, Love, Laugh is presented to you by RW Manila in cooperation with Ultimate Shows Incorporated. Maligayang pakikinig po. Hello po sa lahat ng mga nakaantabay sa akin, sa atin, 721-2429. Yan po yung number na pwede nyo tawagan. Yung babati po na yung mga 2 a.m. na po naman gagawin yan. 72124. Ano, babati lang kayo muna. Kaka-intro lang namin. 7212429. Oy, hindi maulan ngayon ha. Ilang araw na? Ayan, ilang araw na. Oy, anong ilang araw na? Tatlong araw na hindi umuulan, oy. Oy, hindi ah. Ha? Hindi. Saan ba kayo nakatira? Pag ganyan kayo? Bakit kung nasaan ako maaraw? Dito nga. Wow. Ano na, 7 p.m. maaraw pa rin sa akin eh. Shell, Ireland. Ireland, ikaw ba? Alas 11 na ng gabi, may araw pa rin. Ay, nako. Hello po sa lahat ng yung mga nagmamaneho ngayon ha. Hindi ko na, siguro traffic ngayon eh. Ano pa bang bago dahil Friday naman talaga. Friday. So marami natatraffic ngayon. Marami. Sige. Ano pa nga ba? Mga pangga, tawag sa amin 7212429. Hello po sa inyo lahat. Tawag na ang what song do you wanna play to be our first song? Sige, tuloy mo yung English mo, dali. Hindi ako mag-English. Mga tawanan mo yan, ha? Mga tawanan mo yan. Sabi ko lang as eh. Di ba yung as puweta naman? Hindi ano bang gusto mo? Party ba? Ano raw? Despacito. Ibigay natin yung request ni ano. Pag-aaralan ko ngayon, Despacito na yun. Despacito. Poquito. Oo, di ba? Poquito. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mo sabihin radyo. Pangga. Sabihin mo, Energy. Pangga. Ay, nako, mga pangga. Ano na? Malungkot na naman yung katabi mo ngayon. Bakit ba siya malungkot? Siguro dahil binraykan siya ng jowaers niya. Hoy, batiin natin yung mga nilalang na binraykan ngayon. Binraykan na? Hoy, naka-live ka pala ngayon. Oo, naka-live ako ngayon. Yan, pinipilit mo yung sira na nga eh. Ayan, sinira po niya. Yan, ang galing nga. In fairness. O basta hello sa inyo ha. Sa mga may dinaramdam ngayon, masakit ang puso. Yeah.
ano man ang dahilan yan. Sige lang, ramdamin mo lang yan ha, kailangan yan. Kailangan sa buhay, hindi mo pwedeng lagi na lang tayo masaya. Ang pangit ng buhay nang lagi ka na lang masaya, di ba? You can only appreciate happiness kapag alam mo yung value niya at malalaman mo lang yan pag dumadaan ka sa pain. Correct. Indeed. Yan. So anong point mo? Siyang tunay. Ang point ko lang naman ay live tayo ngayon sa FB mo. No? Ayan. May pag-live. In fairness na nakita nagkasya yung pagmumukha ko dyan. Ha? Okay na yan, wag mo na i-adjust. Basta hello sa inyong lahat. At magandang gabi sa lahat ng mga ngayon palang kumakain. Pwede naman, yung iba kasi late talaga nagdi-dinner eh. Oo naman, yung iba. Alam ko dati ganyan kami. Pero bigla nag-adjust, naging maaga naman na kami ngayon. Alam mo ba, di ba ang Pinoy, we are known to be family-oriented. Oo naman. And it has so much to do with our meal schedule. Okay. Kasi, di ba, ang totoong Dinner time. Hindi, ang totoong meal ay kapag gutom ka. The thing with us Filipinos, kasi May kumakain oras. tayo, di ba, morning, lunchtime, dinner, kahit di tayo gutom. Kailangan kumain kasi nakatalagang kakain tayo. Uy, hindi. Gutom. Siyempre, no. Hindi, kasi nasanay din si Kumura mo na by that time gutom ka. Adjusted siya. Okay. Pero may ibang nation, nakakain sila pag gutom sila. Every time na basta gutom Basta na. gutom ka lang. Hindi, kasi sa ating mandatory, kailangan mo kumain ng lunchtime kasi, Kasi alas 12. kasi lunchtime. Kasi lunchtime. Mm-hmm. Oh well, by that time magugutom ka na naman din. Eh, diba yung mga Chinese, di ba lagi silang, kung kailan magutom, lagi silang gutom dahil ang kinakain ay noodles lang. Yan. So, di ba? So, madaling natutunaw. Amaya, at saka magalaw sila, gutom na naman. So, kakain. Ikaw ba mag-kung fu maghapon eh? Kaya sa bagay. Try ko nga mag-kung fu, no? Alam mo, hindi gusto ko feeling ko, naisip ko na kung matuto kaya ako mag-kung fu, no? Tapos kung fuhin kita, no? Yung itatry ko lang, yung practice ko lang sa'yo, parang Papa Jackson. Minsan may kahayupan ka din eh. Meron no? akong nalaman. Meron akong, bagong step. meron akong bagong move na nalaman. Yung hindi ko mararamdaman tumutugo na yung mukha ko. Oo, hindi mo alam, biglang ka na, bigla ka na palang na chop, ano yun? Nakahati chop. Axe kick ka. Axe kick. Diba, na ganyan Ay, ka, nako. no? Ano nga ba favorite mong grupo ng mga athlete na Pinay? Yung mga kicking Pinay. Hindi kasi... Hindi, di ba? Di ba? Kasi di ba yung mga nagjujudo, di ba? Or kaya di ba yung mga nangangarate na mga Pinay, di ba? Parang ang gagaling, di ba? Ang tatapang nila. So, yun, di ba? So, mga Pinay sila and then they are kicking. So, we call them kicking Pinay. Di ba? Pwede na naman Pinoy. Oh, bakit? Di ba? Pwede naman ng di ba? Kung si Manny Pacquiao ay punching Pinoy. Yeah. Di ba? Oh, meron din namang mga punching Pinay. Oh, pero mas gusto ko talaga yung mga footworks kasi. So, Sa bagay. doon ako inclined. Yung mga side kicking. Yan. Ayan, side kicking. Yung front kicking. Ayan, pwede yan, di ba? Meron din naman back kicking. Di, oo, di ba? Yung parang, shit! Tapos isipa ka pa talikod yan. Back kicking ang tawag siya. So, hello po sa inyo ha. May marami baka member ka ng judo, di ba? Dati kasi tinuturuan kami ng tatay namin ni Mang Jaime ng judo. Ba't yung nag-judo natin mo? Oo, black belter kaya yun. Talaga? During that time, elementary pa kami, nasa Saudi pa siya. Wala naman kaming interest ni Ipe sa, di ba? For Talaga? all... Nag-judo tatay mo? Oo. Isa yun sa pinaka-tahimik na martial art. Kasi tahimik din yung tatay ko. Hindi totoo. Totoo. That makes sense. Alam mo ngayon ko lang na-realize yan, ha? In fairness, ha? Hindi ko alam yan. Bakit tahimik? Hindi kasi yung tatay ko tahimik talaga. Yung movement, kasi nag-taekwondo kasi ako nung Talaga? Paano tahimik? Walang ganon? Hindi naman. Kaya lang ang judo kasi it uses the force of your enemy. It capitalizes dun sa force ng enemy. O nung weight, ganyan. Alam, pwede Sumasagot nila ako siya. i-capitalize. Talaga? Kasi wait. Talaga ba? Ay, hindi. Totoo nga kasi hindi ko alam yan. Pero ang alam ko lang, tahimik talaga tatay ko. Kabaligtaran siya ni Aling Elsie. Si Aling Elsie talaga, alam mo yun, kung may remote, hihinaan mo yun ganyan. Pero si Mang Jaime, kung may remote, ilalakasan mo yung volume kasi hindi mo marinig, ganyan. Direct opposite talaga sila mag-asawa. May caller tayo. Bakit? Hindi ko alam kung... Ay, Kasi kailangan natin. kailangan ba? Ayan na. Talaga, hello?
Hello. Hi kuya, magandang gabi sa iyo. Gandang gabi sa inyong dalawa. Ayan, kuya, anong pangalan mo? Eric, Si Kuya Eric. Kuya Eric, ilang taon na ikaw? 41. 41. Ay, taga saan po? Makati. Makati. Saan sa Makati? Sa may ano po, sa may pasong tirad. Pasong Tirad. Opo. Sa malapit yan. Ang alam ko lang, Pasong Tamo eh. Di ba? Pasong Tirad. PRC, malapit. PRC daw. Alam mo ba dati, Kuya Eric, ako na... Siyempre, Sa ano may ba? KFC ba yan? Ito na naman. Shopwise banda yung ano eh, KFC. Oo, di ba? Yung intersection, hindi ano bang mauunang yung Yes, papuntang sa may South Vito Cemetery? Oo, yung kabilang side, tas Vito Cruz yung other side. Malapit ka Central? Konti. Ay, parang alam ko nga yan. Dami kasi Central. Oo, hindi. Na-realize ko yung sinasabi mo yung intersection na hindi mo alam kung saan yung... Alam ko din yan, oo, yung may gasoline... May Shell, may Shakey's. O basta yan. Oo, di ba? Tama. Doon kami kung sa Shakey's, diretso yung may street na yun. Okay. Yung papuntang Sige. yung papuntang Pedro Hill. Tama. Yung sa kanto, merong vulcanizing shop. Tama nga, talaga. Meron mga mga designer ng mga gowns, marami. Sa lugar na yan. Mga nagpaparenta rin. Oh. Alam mo naman tayo, gala. Hindi, malapit yung salon ko dyan. Oo. Alam ko yung Di ba salon. JP Rizal ka? JP Hindi lang Rizal. nga mapagpagupit, Paps, kasi wala nang gugupitin. Ay, wala nang gugupitin. Hindi, akala nyo lang ho yun. Marami pa hong pwedeng gupitin ho eh. Ayun ako, yun ang alam mahaba na confidence. Gusto mo, Kuya Eric, ako na lang gumupit eh. Wala nang problema. Wala naman akong ginagawa. Kuya Eric, anong pinagkakaabalan sa buhay? Nagkatrabaho po. Bilang? Sa marketing side po ako. Marketing side. Alam mo, I really admire people na marunong mag-market ng kung ano-ano. Kasi hindi naman kasi madali. Oo, passion, art yan. Halimbawa, ako aminado ko, hindi, Kuya Eric, hindi mo ko maaasahan sa ganyang bagay. Parang, yung tipo ko kasi, yung tipong, ayaw mo, di wag. Di ba? Yung tipong, di ba, ano ba, gusto mong bilhin, di bilhin mo. Kung hindi, di. Para ba lang yung kotse kong asul. Oh. Yung di ba? Oo. Imagine mo, bumili ako ng kotse, yung asul dati, nung wala akong kapera-pera, pinangutang ko pa yung kotse na yan para mabili ko lang kasi gustong ko yung kotse. yung nagbibenta, ang sungit. Sobrang sungit. Gusto mo, ayaw mo, diwag. Parang bibilin ko nga eh. Yung tipong wala siyang care kung mabili o hindi, di ba? Kaya pinangalan ko yung kotse sa kanya. May pangalan lahat ng kotse ko eh. Si Emong yun, si Emong. Si Emong, si Dandan, si Harvey, si Nunong, si Estong, si Lilang, si Kreng-Kreng. Para mga bagyo lang yung mga pangalan. Para mga bagyo lang yung mga pangalan nyo, ha? In fairness, ha? Anyways, Kuya Eric, ikaw ba ay pamilyadong tao na? O single? I can say yes. You can say Pero yes. hindi pa kasi... But you can say no din. Medyo complicated lang ikwento. Pero hindi pa kasi anal eh. Pero may anak na kami. Okay. At diyan ba, Kuya Eric, patungkol ang pagkikwentuhan natin ngayong gabi? O hindi naman? Honestly, sinabi ko lang dun sa sumagot sa akin na manghihingi ng advice. Pero hindi naman talaga. Gusto ko lang talaga kayong matawagan dalawa. Nag-tip ka lang pala. Sinasayang pa lang oras natin. Yes.